Sa simula ng kwento, isang lalaking bihasa sa pagpatay ang tahimik na naglalakad sa dilim. Hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang assassin, sanay pumatay, sanay mabuhay sa anino. Sa loob ng isang iglap, tinapos niya ang kanyang target. Walang emosyon, walang kaba. Ang pangalan niya, Oda Akira. Pero ang nakakagulat, pagbalik niya sa araw-araw na buhay, isa lang siyang simpleng high school student, tahimik sa klase, halos hindi napapansin ng kahit sino. Habang ang mga kaklase niya ay abala sa kwentuhan at tawa, si Akira ay parang hindi talaga kabilang. Tahimik, kalma, pero malalim ang isip, parang may tinatagong lihim. Hanggang isang araw, biglang lumiwanag ang buong silid-aralan. Isang matinding liwanag ang bumalot sa kanila, at nang imulat nila ang kanilang mga mata, wala na sila sa Japan. Sa halip, nasa loob na sila ng isang malaking palasyo. Sa harapan nila, nakaupo ang isang hari, Haring Retes ng kaharian ng Morgan. Pinalibutan sila ng mga sundalo at mga magician. At doon, inanunsyo ng hari ang hindi nila inaasahan, kayo ay dinala mula sa ibang mundo, upang iligtas kami laban sa Demon Lord. Isa-isa, pinahawak ng hari ang bawat estudyante sa Crystal Orb. Lumabas doon ang kani-kanilang mga kakayahan, may naging knight, healer, beast tamer. At syempre, ang pinakamataasang potential, si Tsukasa Seto, itinanghal bilang hero ng kanilang grupo. Tahimik lang si Akira habang pinapanood ang lahat. At sa kanya, lumabas ang titulong, Assassin. Pero ang nakapagtataka, ang stats niya ay sobrang taas, lagpas sa lahat. Doon niya napagtanto, kung malalaman ng hari ang totoo, baka siya mismo ang patayin. Kaya ginamit niya ang isang kakayahang tinatawag na Conceal Presence, isang abilidad na kayang itago ang presensya niya kahit sa mga may magic. Mula noon, naging parang multo si Akira, tahimik pero mapanganib. Habang ang iba ay nag-e-enjoy sa pagiging chosen ones, si Akira ay palihim na lumalabas gabi-gabi. Pinagmamasdan niya ang kaharian, sinusuri ang paligid, at unti-unting napapansin ang mga kakaibang galaw ng mga opisyal. Hindi simpleng pagliligtas ang pakay ng hari. May mas madilim na dahilan sa likod ng pag-summon sa kanila. Dito niya nakilala si Commander Saran, isang misteryosong lalaki na may kakayahang makakita ng mga taong nagtatago ng presensya. Natunugan agad ni Saran ang kakaibang aura ni Akira. Ngunit imbes na ibisto siya, kinaibigan pa niya ito. Ipinakilala ni Saran ang sarili bilang dating espesyal na sundalo ng kaharian, na ngayon ay nagsisilbing tagapayo, ngunit may sariling agenda. Tinuruan niya si Akira tungkol sa bagong mundo, ang apat na lahi, tao, demonyo, elf, at beast folk, at kung paano gumagana ang mga skill, level, at mana sa mundong iyon. Habang tumatagal, naging parang guro ni Akira si Commander Saran, ngunit isang gabi, ipinagtapat ni Saran ang isang nakakagulat na lihim na plano niyang pabagsakin ang mismong hari ng Morgan. Ayon sa kanya, ang hari ay hindi tunay na nagmamalasakit sa bayan. Nais nitong baguhin ang batas ng mundo, kahit kapalit nito ay buhay ng mga inosente. Nagdalawang isip si Akira, kaya niya sanang patayin ang hari noong una pa lang, pero hindi niya nagawa. At doon, sinabi ni Saran, ang mga salitang hindi niya makakalimutan, ang tunay na lakas, hindi lang sa pagpatay na susukat. Minsan, ang pinakamalakas ay yung pinipiling huwag pumatay. Mula noon, nagbago ang pananaw ni Akira bilang isang assassin. Hindi lang siya mamamatay tao, isa siyang protector na may sariling prinsipyo. Pagkalipas ng isang buwan, ang buong klase ay ipinadala sa kanilang unang misyon, ang Great Labyrinth of Cantinen. Habang naglalakad sila sa gitna ng cheering crowd, napansin ni Akira ang isang lalaking nagsasabi, hindi niyo alam ang totoong dahilan ng pagkatawag niyo rito. Sa loob ng dungeon, nagsimula ang lahat sa madali, hanggang sa lumabas ang isang minotaur, isang halimaw na hindi dapat naroon sa unang palapag. Nagpanik ang lahat, si Tsukasa, ang hero, sumugod agad kahit sugatan. Ngunit sa sobrang tapang, muntik na niyang ikapahamak ang buong grupo. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas sa dilim si Akira. Tahimik, walang sigaw, walang yabang. Ginamit niya ang kanyang shadow magic at assassin skills, isang mabilis, malinis, at eksaktong pag-atake. Sa isang iglap, bumagsak ang minotaur. Habang nakahandusay ang halimaw, tumahimik ang buong dungeon. Pagkatapos ng laban sa dungeon, hingal na hingal si Akira matapos gamitin ang kanyang shadow magic. Halos maubusan siya ng lakas, pero matagumpay nilang natalo ang halimaw at nakabalik ng walang sino man ang nasugatan. Pinuri siya ng kanyang komandante, si Commander Saran, na nagsabing siya ang dahilan kung bakit ligtas ang lahat. Pero si Akira ay nananatiling mapagkumbaba. Ayon sa kanya, nagtagumpay sila dahil pinayagan siya ni Saran gamitin ang mapanganib na mahika. Sa pag-uusap nila, ibinunyag ni Saran na ang shadow magic ay isang extra skill na bihirang-bihira sa mundo nila. Bagamat napakalakas, mahirap itong kontrolin at mabilis maubos ang enerhiya. Binigyan din niya si Akira ng isang espesyal na sandata, isang katana na nilikha ng unang hero mismo. Nagtaka si Akira kung bakit hindi ito ibinigay sa kasalukuyang hero, si Tsukasa.
Sagot ni Saron, mayroon na siyang banal na espada, at kung siya ang may hawak nito, baka mapansin ng hari na ninakaw ko ito. Kaya tinanggap ni Akira ang katana, at nakita niyang may nakaukit sa hawakan, naway gabayan ka ng talam na ito sa oras ng iyong pangangailangan, mahal kong tagapagmana. Habang nag-uusap sila, ipinapakita rin ang nangyayari sa palasyo. Isang mangkukulam na prinsesa ang ginagamit ng hari upang sumpain ang mga estudyante, pinapailalim ang mga ito sa kanyang kapangyarihan. Lumalabas na si Tsukasa, ang tinaguriang hero, ay ginawang puppet ng hari gamit ang isang masamang sumpa. Ibinubunyag ni Commander Saron kay Akira at giles na ang prinsesa ay hindi na kumikilos sa sariling kagustuhan, kontrolado na siya ng hari. Kinabukasan, biglang kumalat ang balita na patay na si Commander Saron. At ang pangunahing pinaghihinalaan, si Akira Oda. Labis ang gulat ng mga estudyante. May sandata pang ipinakita bilang ebidensya, ngunit alam ni Akira na lahat ng ito ay palabas lang. Napagtanto niya na ito ay setup ng hari upang tanggalin siya sa daan. Ginamit niya ang kanyang kakayahan ng concealed presence upang makatakas mula sa palasyo habang pinaghahanap ng mga bantay. Tinulungan siya ni Giles, ang kaibigan niyang mandirigma, na ipinaliwanag na ang mga pumatay kay Saron ay mga miyembro ng Night Ravens, ang lihim na pangkat ng mga asasi ng hari. Binigyan siya ni Giles ng gamit upang makatakas at pinayuhan siyang magtago sa Great Labyrinth of Cantinen, isang mapanganib ngunit mahusay na lugar upang magpalakas. Habang naglalakbay, inalala ni Akira ang mga aral ni Saron, na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagpatay, kundi sa proteksyon ng buhay. Ngunit dala ng galit at pangungulila, nagpa siyang magpatuloy sa loob ng labyrinth para magpalakas at gumanti. Sa loob, sinalubong siya ng mga mababangis na halimaw at delikadong laban. Ginamit niya ang kanyang mga kasanayan bilang assassin, mula sa pagtatago ng amoy, tunog, at maging init ng katawan, upang makaligtas. Sa bawat laban, tumataas ang kanyang class level at lumalakas ang kanyang shadow magic. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Akira ang sekreto ng pag-level up, ang bawat 10 palapag ng labyrinth ay may boss na kailangang talunin, at bawat panalo ay nagdudulot ng malaking pagtaas ng lakas. Itinaya niya ang lahat, dahil alam niyang kung mamatay siya dito, hindi na siya makakabalik sa sariling mundo. Sa gitna ng laban, muling ginamit ni Akira ang kanyang shadow magic sa pinakamatinding anyo nito. Shadow magic, activate, sigaw niya habang sumabog ang anino sa paligid, nilamon ng halimaw. Nasugatan siya, ngunit automatikong nagbago ang mahika sa healing mode, ginagamot ang sarili niyang katawan, samantala, ipinakita rin sa labas ng labyrinth ang ibang mga estudyante, na ngayon ay nagpa siya ng sundan si Akira. Napagtanto nilang nawala na ang sumpa ng prinsesa, at malaya na silang kumilos. Pinangunahan ni Tsukasa at ng iba pang kaklase ang paglalakbay upang hanapin si Akira at ituloy ang misyon laban sa Demon Lord, ngunit sa pagkakataong ito, dala nila ang katotohanan tungkol sa kasinungalingan ng hari. Pagkatapos, nagising si Akira sa loob ng labyrinth, sugatan ngunit buhay. Habang bumababa si Akira, nakasalubong niya ang isang misteryosong babaeng elf sa ika-75 palapag. Sugatan ito at halos wala ng buhay. Gamit ang kanyang likas na instinct at malasakit, inalagaan ni Akira ang dalaga hanggang sa makabawi ito. Sa kanilang pag-uusap, lumitaw ang kabaitan ni Akira sa likod ng kanyang malamig at tahimik na katauhan bilang isang assassin. Ibinunyag ng elf na isa pala siyang prinsesa, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung paano tratuhing pantay, hindi bilang isang mataas na nilalang. Habang magkasama silang naglalakbay, isang napakalaking dragon ang biglang sumulpot, kaya napilitan silang pagsamahin ang kanilang kakayahan. Malikhain si Akira, ginamit niya ang kanyang mana upang itago ang presensya nila sa paligid, isang delikado ngunit napakatalinong hakbang na labis na ikinagulat ng babae. Ngunit habang tumatagal ang laban, napansin niyang may kakaiba. Hindi ito parang totoong dragon, may mali sa galaw nito. Pagkatapos ng matinding labanan, nagtagumpay si Akira. Ngunit nang lumapit siya sa sugatang halimaw, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang pusa. Oo. Ang akala nilang isang dragon ay isa palang itim na pusa, isang halimaw na may kakayahang magbago ng anyo gamit ang extra skill na shapeshifter. Ipinaliwanag ni Amelia, ang kanyang kasamang elf, na kung totoong dragon iyon, siguro ay kanina pa sila patay. Malamang ginamit lang ng halimaw ang anyo ng dragon para takutin sila. Pero nang lalapitan ni Akira ang pusa, bigla itong nagsalita. Huwag mo akong ikumpara sa mga halimaw na walang isip, sabi nito sa mababang tinig. Ako ay nilikha mismo ng kanyang kamahalan, ang Demon Lord. Nagulat si Akira at Amelia. Isang halimaw na marunong magsalita at tagasunod pa ng Demon Lord. Ipinahayag ng nilalang na ipinadala siya ng Demon Lord upang maghatid ng mensahe. Hinihintay ka ng kanyang kamahalan sa Demon Lord's Castle sa Demon Continent of Volcano. Napatigil si Akira. Paanong alam ng Demon Lord ang tungkol sa kanya? Plano ba talaga ito? Pero bago siya makapagtanong pa, sinabi ng halimaw. Patayin mo na ako, iyon ang tanging paraan para matapos ito.
Ngunit dahan-daang ibinaba ni Akira ang kanyang espada. Pasensya na, pero hindi ko yun magagawa. Nagulat si Amelia. Alam niyang hindi sila makakalabas ng silid hanggat walang namamatay, pero buo ang loob ni Akira. Hindi ko kayang patayin ng isang nilalang na may kamalayan, lalo na kung ganito kaganda ang balahibo. Ngumiti si Amelia. Naalala niya ang isang lumang paraan, ang Master-Servant Pact, kung saan maaaring mapaamo ang isang halimaw para maging kasamahan. Ngunit may panganib, kung mabibigo si Akira, pareho silang mamamatay. Ngunit tumango si Akira. Ayos lang, susubukan ko. Pinangalanan niya ang itim na pusa na Knight. Hinawakan niya ang paa nito at pinakawalan ng kanyang mana. Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman niyang hinihigop ang kanyang kamalayan papunta sa isang mundo ng anino, ang loob ng kaluluwa ni Knight. Doon, humarap siya kay Knight muli, ngunit sa ibang anyo, mas malaki, mas nakakatakot, parang nilalang ng dilim. Kung gusto mong mabuhay, sabi ni Knight, patayin mo ako. Ngunit ngumiti lang si Akira. Hindi iyon ang gusto mo, di ba? Napatigil si Knight. Ang mga halimaw ay pinapatakbo ng instinct, wala kaming kontrol. Sumagot si Akira, pero ramdam ko, ayaw mo na ring pumatay, kaya simula ngayon, ako na ang bahala. Hindi ka na nag-iisa. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang paligid at nagliwanag ang simbolo ng kasunduan sa kamay ni Akira. Ako si Knight, sabi ng pusa. Simula ngayon, ikaw na ang aking master, Akira Oda. Ngumiti si Amelia at nagpakilala rin. Ang tatlo ay pansamantalang nagpahinga sa loob ng silid, habang unti-unting bumubuo ng bagong samahan. Samantala, sa kabilang banda, nakarating na sa bansang Yamato ang mga kaklase ni Akira, pinangungunahan ni Tsukasa. Ang lugar ay parang hangos sa Japan, may mainit na bukal, mga templo, at pagkain na tila nakapagpapaalala ng kanilang dating mundo. Ngunit kahit sandaling payapa ang lahat, halata ang kanilang pag-aalala. Ubos na ang kanilang pera, at wala pa rin silang ideya kung paano makakauwi sa kanilang mundo. May ilan na gustong maging adventurer para kumita, habang ang iba naman ay naniniwalang tanging ang pagpuksa sa Demon Lord ang makakapagbalik sa kanila. Napunta ang usapan kay Akira, malamang mas malakas na siya ngayon, sabi ni Tsukasa. Pero, mahirap siyang pakisamahan. Ngumiti siya ng mapait, kaklase ko siya mula pa kindergarten, pero parang hindi niya ako maalala. Nagpa siya ang grupo na manatili muna sa Yamato at mag-ipon ng lakas, habang umaasang muling magtatagpo ang kanilang landas ni Akira. Balik sa labyrinth, inaalagaan ni Akira ang sugatang si Knight. Tinitingnan siya ni Amelia at ngumiti. Mahilig ka talaga sa pusa, ano? Ngumiti si Akira. Oo. Lalo na sa mga itim. Ngunit nang mabanggit ni Amelia ang pangalan ni Commander Saran, biglang nagbago ang tono ni Akira. Hindi ako uuwi, hanggat hindi ko siya naipaghihiganti. Ramdam ni Knight ang bigat ng aura ni Akira, ang galit na pinipigilan niya. Pinakalma siya ng pusa, at nagbiro si Akira para ibsan ang tensyon. Sa isang flashback, naalala niya ang kanyang kapatid na si Yui at ang kanilang ina. Ipinakita siyang nagbibigay ng bagong cellphone kay Yui. Isang munting sandali ng pagiging kuya, isang paalala kung bakit siya lumalaban. Babalik ako, bulong niya, kahit gaano pa katagal. Makalipas ang ilang araw, natuklasan ni Knight ang teleportation circle sa silid ng boss. Maaari raw nitong dalhin sila kahit saan nila gustuhin. Tinignan ito ni Akira at napaisip, kung pwede sana akong umuwi. Ngunit napailing siya, hindi pa ngayon. Tumayo siya sa bilog kasama sina Amelia at Knight. Pagningning ng liwanag, bigla silang napunta sa isang bagong lugar, sa ilalim ng banal na puno ng mga elf. Ngunit hindi pa man sila nakakahinga, sinalubong sila ng mga sundalo. Isang lalaki ang humarap, si Liam, isang knight ng kaharian. Kasama niya si Kilka, ang kapatid ni Amelia. Amelia, sigaw ni Kilka, ikaw ay tinuturing na traidor. Naglabasan ng mga sandata. Sa simula ng episode 4, nakikitang naglalakad si Princess Amelia kasama ang mga tagapag-alaga niya. Gusto niyang maglakad mag-isa, pero pinigilan siya ng mga tauhan dahil wala raw ang hari. Sinabi ng isa sa kanila na si Princess Kilika, ang kapatid ni Amelia na mas mahusay at masipag pa sa kanya, pero pinaalalahanan nila si Amelia na siya ang magiging susunod na pinuno ng kaharian. Biglang dumating si Liam, ang fiancé ni Amelia, at walang pasabing binawi ang kanilang engagement. Sinabi niyang si Amelia ay isang child of blight, isang nilalang na sinasabing nagdadala ng kapahamakan sa kaharian. Ikinagulat ito ni Amelia, dahil wala naman siyang kasalanan. Pero si Kilika, na itinuturing ng lahat bilang tunay na prinsesa, ay tahimik lang habang nakikita ang kapatid na inaakusahan. Habang pinapalaya si Amelia, dumating si Akira, ang misteryosong assassin. Dumpensa agad siya kay Amelia, tinanong kung anong kasalanan ba talaga niya. Sabi ni Kilika, nilason daw siya ni Amelia, pero itinanggi ito ng prinsesa. Nalaman ng lahat na si Kilika pala ang may kapangyarihan na mesmerize. Galit na galit si Kilika at inutusan ng mga sundalo na patayin si Akira, pero dumating bigla ang hari ng mga elf, ang ama ng dalawang prinsesa.
Tinawag niya si Kilika at pinasuko ang mga sundalong minanipula nito. Ngunit nang ipagtanggol ni Akira si Amelia, ipinagbawal ng hari na tumapak ang isang tagalabas tulad niya sa lupain ng mga elf. Kaya sinabi ni Amelia na sasama siya kay Akira, mas pipiliin niyang umalis kaysa manatili sa kahariang hindi siya tanggap. Nagpumilit ang hari, kaya hinamon ni Akira si Kilika sa isang duelo sa harap ng banal na puno. Ayon sa batas ng elf, ang mananalo sa laban ang masusunod. Sa duelo na iyon, pinili ni Akira na huwag munang bunutin ng espada, ayaw niyang mapatay si Kilika. Pero malakas si Kilika, at gumamit pa ng enchantment magic. Sa gitna ng labanan, napaluha si Kilika, pilit niyang itinatago ang sakit ng pagkakainggit sa kapatid. Sinabi ni Amelia na kahit anong galit niya, mahal pa rin niya ang ate niya. Matapos ang laban, bumalik ang hari at inamin ang buong katotohanan. Noon pa man, si Kilika ay nakalimot dahil sa isang trahedya. Sa isang misyon, napatay si Liam sa harap ni Kilika, at para hindi mabaliw sa pagkakasala, ginamit ng hari at ni Amelia ang forgetting skill upang burahin ang alaala ni Kilika. Dahil dito, akala niya ay lagi siyang kinakalimutan at naiinggit sa kapatid. Napaiyak si Kilika nang maalala ang lahat. Humingi siya ng tawad kay Amelia, at niyakap siya ng kapatid habang ginagamot ang kanyang sugat. Nakita ng lahat na kahit walang mesmerize, hinahangaan pa rin siya ng mga tao dahil siya ay isang tunay na prinsesa sa puso nila. Pagkatapos, naghanda sila ng salo-salo bilang tanda ng kapayapaan. Si Akira naman ay maglalakbay papuntang Beastman Continent para magpalakas ng sandata. Bago siya umalis, tinawag siya ni Amelia at sabik na sinabing, "Tawagin mo ako sa pangalan ko." Ngumiti si Akira at mahinahong sinabi, "Amelia." Mula roon, tinawag niya ito ng paulit-ulit habang si Amelia naman, hindi maitago ang saya. Samantala, sinabi ni Knight na, "Ang amo ko at prinsesa, parehong parang bata." Ngunit kahit ganoon, halata sa lahat, isang bagong ugnayan ng pag-ibig at pagtitiwala ang nabuo sa pagitan ni Amelia at ng assassin. Pagkatapos, magalang na nagpapaalam si Akira at Amelia sa Elf King at sa kanilang pamilya. Pinakiusapan ng hari na ingatan si Princess Amelia, habang ang kabilang panig naman ay nangangakong gagawin ng lahat para mapanatili ang kapayapaan. Ramdam ang pagiging ama ng Elf King, kahit alam niyang malakas si Akira, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala, lalo na't laganap ang mga karahasan sa baybayin. Dahil dito, nagpadala ang hari ng mga gwardya para samahan sila hanggang sa daungan. Kahit pilit tinatanggihan ni Akira ang sobrang seguridad, iginiit ng hari na mas mabuti ng mag-ingat. Sa huli, napapayag din sila at nagsimula ang paglalakbay patungo sa Beastman Continent Brute. Sa biyahe, napansin ni Akira na tahimik si Knight, ang kanyang familiar, lalo na sa harap ng Elf King. Ipinaliwanag ni Knight na mas mabuting huwag siyang magpakilala o magpakita ng kakaibang asal dahil hindi maganda ang tingin ng mundo sa mga demonyo at halimaw. Inamin din niya na nakakonekta pa rin ang kanyang pandama sa Demon Lord, pero tiniyak niyang wala siyang balak tradorin si Akira. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit na interesado ang Demon Lord kay Akira, lalo na sa kapangyarihang tinawag nilang Shadow Magic. Ikinwento ni Knight kung paano naging pambihira ang teknik ni Akira, lalo na ang pagbalot niya sa sarili gamit ang anino, isang kakayahang tinawag nilang Shadow Shroud. Habang nasa biyahe, biglang nagbabala ang kakayahan ni Akira, may paparating na panganib. Hinarang sila ng mga kidnappers at agad nilang natuklasan na kasama pala nila ang Elf Princess, dahilan para mas lalo silang maging ganid. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Mabilis at tahimik na tinapos ni Akira ang laban nang hindi gumagawa ng eskandalo. Sa investigasyon, nabanggit ang pangalang Lord Graham, isang Beastman Royal na sangkot umano sa human trafficking. Doon pa lamang nagsimulang mabuo ang mas malaking banta. Pagdating sa port town ng Uruk, ramdam agad ang diskriminasyon, minamaliit ang mga tao, at lantaran ng pang-aabuso. Isang grupo ng Beastman ang hinaras si Amelia, ngunit sa isang iglap, pinabulag ni Akira ang mga kalaban nang hindi man lang sila pinapatay. Ipinaliwanag niyang ayaw niyang magdulot ng gulo sa lungsod. Napansin din na kinatatakutan si Knight, dahil sa Brute Continent, ang mga itim na pusa ay simbolo ng kamatayan at trahedya. Sa wakas, nakarating sila sa isang inn, at dito nagkaroon ng tahimik at halos nakakatawang sandali. Malalaking kama, mainit na pagkain, at kaunting katahimikan. Si Knight, ramdam ang tensyon sa pagitan ni Akira at Amelia, ay kusang umalis at iniwan silang dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi agad nakatulog si Akira, dala ng mga iniisip at responsibilidad. Kinabukasan, bumalik si Knight kasama ang isang bisita, si Crow, ang pinakamagaling na panday sa mundo, kilala rin bilang The Nightmare of Adorea. Ininspeksyon ni Crow ang katana ni Akira at agad niyang nalaman na naabuso ito sa labanan. Sinabi niyang maaari niya itong ayusin, pero kailangan ng malaking halaga at bihirang materyales. Iminungkahi niya ang pagpasok sa Brute Labyrinth, isang lugar kung saan pwedeng mag-level up at mangolekta ng resources. Habang umaalis si Akira para maghanda,
naiwan si Amelia kay Crow at Knight. Dito inilabas ang pinakamabigat na backstory ng episode. Isiniwalat ni Knight ang kanyang tunay na nakaraan, siya ang nilalang na minsang Samira sa lungsod ng Adorea sa utos ng Demon Lord. Dahil sa sobrang pagkalunod sa karahasan, naging simbolo siya ng takot. Ngunit ang mas masakit na revelasyon ay tungkol sa kapatid ni Crow, isang babaeng namatay matapos tapakan ng sariling hari, si Graham Cluster, habang sinusubukang iligtas ang iba. Hindi ang Demon Lord, hindi si Knight, isang sakim na royal ang tunay na may sala. Dito sinabi ni Knight na hindi siya naghahanap ng kapatawaran, at si Crow naman ay umaaming matagal na niyang tinatakbuhan ang sariling galit at sakit. Biglang nagulo ang lahat, dinukot si Amelia. Isang demonyo ang lumitaw sa labyrinth, Orem 3, isang mataas na opisyal ng Demon Lord. Sinabi niyang hindi niya papatayin si Amelia, kundi kukunin siya ng buhay. Dahil dito, nagalit si Akira, isang galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Habang tumatakbo siya papunta sa labyrinth, inamin niya sa sarili. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong emosyon. Sa mundong ito, may isang taong naging mas mahalaga pa sa sarili kong pamilya. Sa huling sandali, sumabog ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng matinding laban ni Akira sa loob ng Brute Labyrinth. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang ginamit na kapangyarihan, lubos na naubos ang kanyang mana at bumagsak siya sa bingit ng kamatayan. Si Knight ay nagpanik habang automatikong gumalaw ang shadow magic ni Akira, isang himalang kahit siya mismo ay hindi nauunawaan. Sa sariling kusa, inactivate ng kapangyarihan ng healing mode, hinugot ang natitirang mana mula sa anino, at iniligtas ang buhay ng kanyang master. Nagising si Akira sa bahay ni Crow, ang panday na tinaguriang Nightmare of Adorea. Doon niya nalaman na mahigit isang araw siyang walang malay at muntik nang mamatay. Ikinwento ni Knight na ang shadow magic ay kumilos ng labag sa Loika, isang senyales na ang kapangyarihang iyon ay may sariling kalooban. Ngunit walang oras para sa paliwanag. Ang nasa isip lang ni Akira ay si Amelia, na patuloy na bihag ng mga demonyo. Kahit pagod at sugatan, determinado siyang sundan ang mga ito, kahit mga hulugan pa na pumasok siya sa demon territory. Pinagalitan siya ni Crow dahil sa pagiging padalos-dalos, ngunit sa huli ay tinulungan din siya. Ibinigay ni Crow kay Akira ang hinating katana, mas angkop sa estilo ng assassin, at isang singsing na pamana ng mga sinaunang hero. Ang kakayahan nito ay simple ngunit napakahalaga, ipinapakita nito ang lokasyon ng anumang hinahanap ng nagsusuot. Nang isuot ito ni Akira, malinaw na itinuro ng singsing ang direksyon, nasa loob pa rin ng Brute Labyrinth si Amelia. Kasama si Knight, agad silang nagmadaling bumalik sa labyrinth. Sa kanilang paglalakbay, naharang sila ng isang hindi inaasahang kakampi, si Leah Lagoon, ang first princess ng Beastman Nation ng Urok. Gamit ang kakayahan niyang scent tracker, napatunayan niyang doon nga dinala si Amelia. Inamin ni Leah na ang tunay na target ng Demon Lord ay hindi lang ang prinsesa, kundi ang resurrection magic nito. Habang naglalakbay silang tatlo, isiniwalat ni Leah ang kanyang malungkot na nakaraan. Ang kanyang pamilya at buong nayon ay nilamon ng isang binagong black slime, at ang mga biktima, tao, beastman, at elf, ay isinakripisyo para sa hero summoning ritual. Kaya galit siya sa sistemang gumagamit ng buhay ng iba para lumikha ng bayani. Dito rin nalaman ni Akira na ang digmaan laban sa mga demonyo ay pinalaki ng kasinungalingan at matagal ng pagkiling. Pagdating sa pasukan ng Brute Labyrinth, ipinaliwanag ni Knight na ang mga labyrinth ay nilikha ng unang Demon Lord, at walang shortcut, kailangang talunin ang mga halimaw para makababa. Upang hindi maubos ang lakas ni Akira, nagpa siya si Knight na mag-transform at linisin ang daan, kahit may panganib na mawala siya sa sarili. Nangako si Akira na babantayan siya, at doon lalong tumibay ang tiwala nilang dalawa. Sa kailaliman ng labyrinth, natagpuan nila si Amelia, bihag ni Orem 3, ang ikatlong pinuno ng mga demonyo. Inamin ni Orem na hinihintay lamang niya ang kanyang superior upang bumalik sa demon territory gamit ang teleportation. Habang nagmamataas, tinukso niya si Amelia at sinabing kahit mamatay si Akira, hindi na siya muling mabubuhay dahil nagamit na nito ang resurrection magic sa sarili. Dumating si Akira at walang pag-aalinlangan na hinarap ang demonyo. Sa tulong ng spirit barrier ni Leah, nakipagsabayan siya sa isang kalabang mas mataas ang ranggo. Kahit mas mabilis at mas malakas si Orem, nanindigan si Akira, hindi niya isusuko si Amelia kahit kanino. Sa gitna ng bakbakan, inactivate ni Akira ang kanyang shadow magic at tinawag ang isang nilalang mula sa anino, Shadow Beast. Sa wakas, napabagsak niya si Orem, isang bagay na ikinagulat ng lahat. Ngunit kapalit nito, hindi na niya agad magagamit muli ang shadow magic. Tinangkapang bumawi ni Orem sa pamamagitan ng pagtawag ng mas maraming halimaw, ngunit sa huling sandali, gumamit si Amelia ng inverted spirit barrier, na nagbigay daan para makatayo muli si Knight at tuluyang mapahinto ang laban. Nang dumating ang sandaling tapusin na ang demonyo, nagatubili si Akira. Sa kanyang mga mata, ang demonyo ay hindi na mukhang halimaw, kundi isang nilalang na may damdamin.
Hindi niya nagawang pumatay. Sa isip niya, kung buhay pa sana ang kanyang mentor na si Commander Saran, baka sinabi nitong sapat na iyon. Ngunit bago pa makapagpas siya si Akira, biglang dumating ang ikalawang pinuno ng mga demonyo, si Mahiro. Sa isang iglap, nabaligtad ang sitwasyon. Habang tumatayo si Mahiro sa harap nila, napagtanto ni Akira na may mga laban na hindi sapat ang lakas o kabutihan para magdesisyon kung ano ang tama. Nagsimula ang episode sa gitna ng matinding laban. Kitang-kita na ang kalaban ni Akira ay hindi ordinaryo, kahit ang kanyang mga kasamahan ay ramdam na ramdam ang agwat ng lakas. Pinayuhan siya ni Knight na huwag makipagbanggaan ng harapan dahil ibang antas ang nilalang na ito. Kahit pilit na kinokontrol ni Akira ang emosyon, alam niyang delikado ang sitwasyon. Sa kaguluhan ng labanan, nabasag ang magic barrier, at nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban na masaktan si Princess Amelia. Ginamit niya ang marionette, isang malupit na kakayahan na nagpapakita ng buong potensyal ng target. Bagamat buhay pa si Amelia, malinaw na ginamit lang siya bilang pain, dito lumabas ang katotohanan, ang kalaban ay isa ring dating tao mula Japan, katulad ni Akira. Ang pangalan niya ay Mahiro Abe, isang madre technician na ngayon ay kumampi sa mga demonyo. Hindi siya nag-aksaya ng oras, plano niyang patayin si Akira at tuluyang dukutin si Amelia. Kahit pagod at kapos sa mana, lumaban si Akira gamit ang shadow magic. Ngunit ramdam niyang hindi sapat ang lakas niya. Sa gitna ng desperasyon, isang mahalagang desisyon ang ginawa ni Knight, ang dating lingkod ng Demon Lord. Ipinahayag niya kay Mahiro na tatalikuran na niya ang dating amo at pinili ang pangalang Knight. Mas matindi pa, hiniling ni Knight na ipawalang bisa ang Master Servant Pact nila ni Akira. Ang plano niya, isugal ang sariling buhay upang bigyan ng pagkakataong manalo si Akira. Ngunit tumanggi si Akira, hindi niya kayang isakripisyo ang kasama niya. Sa huli, nagtiwala sila sa isa't isa. Pinaghalo ang liwanag at anino, mga banal at madilim na mahika. Sa limitadong oras, ginamit ni Knight ang kanyang pinakamalakas na anyo bilang si Commander Saran, habang si Akira ay ibinuhos ang natitirang lakas. Ang labanan ay naging sayaw ng kamatayan, mga spell, sigaw, at emosyon na nagbanggaan. Akala ng lahat ay tapos na nang masugatan ng malubha si Akira sa pamamagitan ng pagkontrol ni Mahiro kay Amelia. Bumagsak siya, halos walang buhay. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang kapangyarihan na marionette, ngunit sa di inaasahang pangyayari ay pinilit ng shadow magic na buhayin siya kahit lampas na sa limitasyon ng katawan niya. Muling bumangon si Akira. Sa puntong iyon, hindi na siya lumalaban para sa tagumpay, kundi para protektahan si Amelia. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang laban, dumating si Crow, isang misteryosong nilalang na kayang burahin ang mahika sa isang iglap. Dahil sa kanya, napilitan si Mahiro na umatras. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Akira. 3 araw at 5 oras siyang walang malay. Sa kanyang tabi, si Amelia, ligtas. Ang kanilang muling pagkikita ay tahimik ngunit puno ng emosyon. Muling nagtagpo ang Heroes Party, at lumabas ang balak nilang lusubin ang Demon Lord upang makahanap ng paraan pauwi sa kanilang mundo. Ngunit malinaw kay Akira na hindi siya basta sasama. Hindi siya nagtitiwala sa hari, sa mga ritual, at sa sistemang ginamit sila bilang sakripisyo. Sa halip, may sarili siyang plano, balang araw, papasukin niya ang teritoryo ng mga demonyo, haharapin ang pinuno, at pipilitin itong magbukas ng portal pauwi sa Earth, anumang kapalit. Pagkatapos, naging personal ang lahat. Humingi ng tawad si Amelia kay Akira sa sakit na naidulot niya sa kanya. Inamin niya ang takot na balang araw ay maghiwalay sila. At doon, sa isang tahimik ngunit napakabigat na sandali, nagpalitan sila ng damdamin. Sa tradisyon ng mundo ni Akira, ang pangako ng hinaharap ay sinisimbolo ng singsing. Sa halip na singsing, sinugatan nila ang kanilang mga daliri tanda ng pangakong pag-iibigan at isang panatang hindi iiwan si Amelia, hindi mamamatay, at hindi makakalimot. Matapos ang sunod-sunod na mabibigat na laban, nagkaroon ng pansamantalang pahinga ang grupo ni na Akira. May nagtangkang mag-alok ng tulong sa kanya. Pero malinaw ang sagot ni Akira, hindi siya sanay umasa sa iba. Alam niyang kung may gagawin man siya, kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Habang mabigat ang usapan, may balitang dumating mula sa Adventurers Guild, may malaking festival na ginaganap sa kalapit na lungsod ng Murray. Agad na na-excite ang mga babae sa grupo, lalo na nang marinig na may food stalls at beauty contest. Hindi nagtagal, nadala rin si Princess Amelia sa saya at pumayag na sumama. Pagdating nila sa lungsod, sinalubong sila ng makukulay na ilaw, musika, at masisiglang tao. Kitang-kita na ibang-iba ang aura ng lugar, malayo sa digmaan at karahasan. Si Amelia, na bihirang makaranas ng ganitong kasiyahan, ay tuluyang naengganyo. Nang marinig niyang ang premyo sa beauty contest ay posibleng pagkain, wala nang alinlangan, sasali siya. Habang nagpaparehistro sila, nagkaroon ng tensyon. Isang kakaibang babae ang gustong sumali rin, isang masayahin at sobrang palabirong nilalang na nagngangalang Latte Snail, o Lati.
Ngunit lumitaw ang problema, demon siya, at bawal raw sumali ang mga demon sa patimpalak. Naging mainit ang diskusyon, at muntik nang mauwi sa gulo. Dito pumasok si Akira. Sa tahimik ngunit matatag na paraan, inako niya ang responsibilidad kung sakaling may mangyaring problema. Dahil dito, pinayagan si Lati na sumali. Laking gulat ng lahat nang makilala siya ni Knight, may koneksyon pala sila noon. Mas lalo pang ikinagulat ng grupo ang revelasyon, si Latte Snail ay anak mismo ng Demon Lord. Sa kabila nito, walang masamang intensyon si Lati. Sa halip, ginawa niyang parang personal fan event ang festival, may autographs, handshakes, at sigawan. Samantala, unti-unti namang napapansin ng mga tao si Akira. Kumalat na ang balita tungkol sa isang misteryosong mandirigmang gumagamit ng anino, tinatawag na siya ngayon bilang Dark Assassin o Silent Assassin. Kinilala ng guild ang kanyang mga nagawa at binigyan siya ng yellow rank bilang special case. Tahimik lang ang reaksyon ni Akira, pero ramdam ng lahat na umangat na ang pangalan niya, isang bagay na delikado para sa isang assassin. Dumating ang mismong beauty contest. Isa-isang lumabas ang mga kalahok, ngunit nang tawagin ang pangalan ni Amelia Rose Quartz, literal na nagliyab ang entablado sa sigawan ng mga tao. Ang kanyang natural na ganda at dignidad ay hindi matatawaran. Ngunit hindi rin nagpatalo si Lati, na ginawang parang comedy performance ang kanyang paglabas. Sa huli, isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman ang naganap, tabla sa unang pwesto sina Amelia at Lati. Isang elf princess at isang demon princess, magkasamang nanalo. Para kay Lati, hindi ito pagkatalo kundi isang tagumpay. Para kay Amelia, isa itong karanasang hindi niya malilimutan. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may madilim na kilos na nagaganap. Si Lord Graham, isang makapangyarihang beastman noble, ay nagutos ng palihim na pagmamanman. Siya pala ang utak sa likod ng human trafficking, ginagamit ang beauty contest bilang pain. Ang mga nananalo noon, ibinibenta ang mga lamang loob para sa pera. Kinabukasan, sa lugar ng awarding, kumilos ang mga tauhan ni Graham. Tinangka nilang dukutin si Amelia. Sa una, kalmado siyang sumunod upang makuha ang impormasyon. Ngunit nang malanawan siya sa balak, na ibenta rin siya tulad ng iba, tuluyang nagbago ang tono. Nang muntik nang mauwi sa pagpatay, pinigilan ni Lati ang lahat. Para sa kanya, kahit masama ang mga taong iyon, hindi siya papayag na may mamatay sa harap niya. Isang prinsipyong malayo sa mundo ni Akira, ngunit doon niya mas lalong naintindihan kung anong klaseng nilalang si Amelia. Habang nangyayari ito, si Akira ay mahimbing na natutulog, sa pilitang pinatulog ni Amelia gamit ang mahika para makabawi siya ng lakas. Ngunit kahit tulog, tila nararamdaman niya ang mga nangyayari, na para bang may koneksyon ng kanilang isipan. Pagkatapos, malinaw ang tanong sa isip ni Akira, kung nakita ni Amelia ang pagpatay, ano kaya ang iisipin niya sa akin? Pagkatapos napunta tayo sa isang tahimik ngunit mabigat na usapan tungkol kay Crow. Ikinwento ang pinagmula ng ugnayan nila, kung paanong dati tumatanggap ng mga disipulo si Crow, at isa sa kanila ang ina ng kausap ni Akira. Ngunit hindi kinaya ng kanyang ina ang malupit na pagsasanay, dahilan para tuluyang masira ang kanyang pag-iisip. Dahil walang ama, si Crow ang tumayong tagapag-alaga at ama. Sa kabila ng trahedya, walang hinanakit, bagkus ay utang na loob at respeto ang nangingibabaw. Ipinunto rin niya na maraming natulungan si Crow, kabilang na si Akira. Ngunit may babala, hindi na mahaba ang natitirang oras ni Crow, kaya kailangang magpasya si Akira kung paano niya babayaran ang utang na iyon, at huwag nang maghintay pa. Samantala, nakumpirma sa investigasyon na ang tracking device na nakatanim kay Princess Amelia ay utos mismo ni Graham Cluster, isang royal na may madilim na intensyon. Ang aparatong ito, na parang kamera sa mundo ni Akira, ay ginamit para subaybayan ang mga nanalo sa festival, lalo na si Amelia. Nagtipon-tipon ng grupo, sina Akira, Amelia, Crow, Diles, at Heroes Party, upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Dito inamin ni Akira na matagal na niyang pinaghihinalaan ang human trafficking sa likod ng festival at ginamit nila ang pagkakataon para patunayan na hindi lang sila mga taong kailangang protektahan, kaya rin nilang kumilos. Nagkaisa ang lahat sa iisang layunin, pero malinaw ang prioridad ni Akira, unahin si Graham. Kailangan niyang tiyaking hindi na muling lalapitan o sasaktan si Amelia. Ang susunod na destinasyon, Urok City, ang kabisera ng Beastman Nation, kung saan si Graham ay kasalukuyang guildmaster ng Adventurers Guild. Hindi pa rin agad pumayag si Akira na sumama ng tuluyan, ngunit nagalok siya ng posibleng tulong, kung matutupad ang kanyang kahilingan, maaari niyang igabay ang grupo sa Demon Territory sa hinaharap. Habang nagkakahiwa-hiwalay muna ang landas ng bawat isa, naganap ang isang mahalagang eksena, nakiusap si Amelia kay Crow na gawin siyang disipulo. Ayaw niyang maging dahilan kung bakit mapipilitan si Akira sa landas na ayaw nito. Gusto niyang maging mas malakas, hindi para sa sarili lang, kundi para makatayo sa tabi ni Akira bilang kapantay. Sa huli,
Pumayag si Crow, nakita ang determinasyon ng isang elven princess na handang magtiis. Bago tuluyang maghiwalay, may iniabot kay Akira, isang misteryosong bagay na iniwan ng yumaong commander. Hindi man niya alam kung ano iyon, malinaw na magiging mahalaga ito sa hinaharap. Lumipat ang kwento kay Latte Snail at Knight, na palihim na naglalakbay at nag-iipon ng impormasyon. Nauwi ito sa pagdating nila sa Uruk City, kung saan pansamantalang naghiwalay ang grupo. Pinayagan ni Akira si Amelia na gumala, isang bihirang sandali ng normal na buhay. Naglakad sila sa lungsod, kumain ng street food, sumakay ng bangka sa Uruk, isang lungsod na kilala bilang City of Water. Para kay Amelia, ito ang unang pagkakataon na makatanggap ng personal na gantimpala, hindi bilang prinsesa kundi bilang isang ordinaryong babae. Dito mas lalong lumalim ang kanilang samahan, mga simpleng pangarap, masayang usapan, at pangakong magiging mas malakas pa si Amelia para sa lalaking mahal niya. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Sa Royal Palace, hinarap ni Akira ang hari ng Uruk, si King Igsamlagon. Nagpasalamat ito sa pagliligtas kay Amelia, ngunit kasunod nito ang isang mabigat na kahilingan, isang assassination. Ang target, walang iba kundi si Graham Cluster. Tahasan itong tinanggihan ni Akira. Hindi siya naglalakbay para maging kasangkapan ng politika. Ngunit nang insultuhan siya ng isang royal guard at questionin ang kanyang reputasyon bilang silent assassin, napilitan siyang patunayan ang sarili, hindi para sa hari, kundi para sa kanyang dangal. Sa isang iglap, tinapos ni Akira ang duelo gamit ang estilo ng isang tunay na assassin, mabilis, tahimik, at walang awa. Wala nang alinlangan, hindi kasinungalingan ang kanyang lakas. Sa huli, nagbitiw ang hari ng mapanakit na salita, pinuna ang ugnayan ni Akira at Amelia, dahil sa magkaibang haba ng kanilang buhay. Ngunit kahit masakit, pinili nilang manatiling magkasama. Sa gabing iyon, sa isang marangyang tuluyan, ibinahagi ni Crow ang kwento ng isang lalaking minsan niyang hinangaan, isang tunay na henyo sa espada at mahika, tinawag na si Ren Mithray. Isang dakilang mandirigma na ipinagkanulo at pinatay ng sarili niyang hari. At ang taong nagbigay ng suporta sa pagpatay na iyon, si Graham Cluster. Dito nagsara ang episode 9, hindi bilang simpleng pamamasyal, kundi bilang paglalatag ng mas malalim na dahilan kung bakit hindi na maiiwasan ang banggaan ni na Akira at Graham. Nagsimula ang episode sa pagpapakita ng mga lihim na koneksyon sa pagitan ng Night Ravens, ang personal kill squad ng hari, at ni Graham, ang may kagagawan sa maraming trahedya. Nakita natin na kung hindi dahil kay Graham, buhay pa si Commander Saran. Dahil dito, malinaw na parehong target ni Akira at ni Crow si Graham. Si Akira ay tumanggap ng isang personal na request, patayin si Graham, ang pumatay sa kapatid ni Crow. Kahit may kaalaman siya sa mga panganib, alam niyang ito ang tamang hakbang para mapigilan ang mas malalaking problema. Dito rin naipakita ang lakas ng proteksyon ni Graham, gumagamit siya ng enhancement drugs upang palakasin ang kanyang mga tauhan. Kaya naman kahit malakas si Commander Saran, napaslang siya laban sa mga sundalong pinalakas ng droga. Bukod dito, si Graham ay sangkot sa human trafficking at pakikipagkalakalan sa mga demonyo para sa bihirang materyales. Habang nag-iisip si Akira sa kanyang hakbang, nakipag-usap siya kay Lia. Nagplano silang hatiin ang grupo, si Akira at Amelia sa isang grupo, at si Lia kasama si Crow sa isa. Sa ganitong paraan, may pagkakataon silang mag-usap ng pribado at magplano para sa kanilang susunod na galaw. Lumibot ang grupo sa lungsod, tumingin sa mga tanawin, at mga tindahan. Sa kabila ng kasiyahan sa pamamasyal, malinaw na ang kanilang layunin ay hindi nagbabago, makuha ang impormasyon at kumilos laban kay Graham. Si Latte Snail naman, gaya ng dati, ay nagbibigay payo at paalala kay Knight tungkol sa responsibilidad ng isang assassin, na kahit masama ang kalaban, may kwento rin sila at may karapatan ding hindi basta patayin. Samantala, ipinakita ang simpleng buhay ng pamilya ni na Akira. Kahit sa bagong mundo, pinapahalagahan niya ang pamilya at ang mga mahal sa buhay. Nagpakita ito ng kanyang kabutihan at mga pangarap na normal lang na magkaroon ng katahimikan at seguridad sa pamilya. Ngunit alam niya na ang kapalaran at obligasyon bilang isang assassin ay hindi basta-basta maiiwasan. Habang umuwi sila sa gabi, napagtanto ni Akira ang bigat ng kanyang desisyon. Kung magpapatuloy siya sa pag-target kay Graham, maaapektuhan nito ang buhay ng marami, kabilang si Crow at ang iba pang kaalyado. Ngunit alam niya rin na ito ang tamang hakbang upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Sa huli, nakatuon si Akira sa isang bagay, hindi niya kayang kalimutan ang kanyang mga responsibilidad bilang assassin, pero hindi rin niya kayang iwan ang kanyang pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na ang laban kay Graham ay hindi lamang isang simpleng pagpatay, ito ay hakbang upang protektahan ng iba, at kasabay nito, patuloy na pagtuklas ng sarili niyang lakas at paninindigan. Dumating sina Akira, Amelia, at Latte Snail sa Uruk City, isang lungsod na mukhang tahimik at masigla sa unang tingin. Para kay Latte Snail, magandang pagkakataon ito para maglibot at kilalanin ang lugar.
Pero para kay Akira, malinaw na hindi sila naroon para magbakasyon. Kailangan nilang makakuha ng impormasyon, at alam nilang maraming sikreto ang nakatago sa Adventurer Guild. Kahit parang nag-e-enjoy lang si Latte Snail sa pamamasyal, ginagamit niya ang oras para makinig at magmasid. Hindi man halata, may napupulot siyang mga detalye. Nang makipag-usap siya sa isang adventurer, nalaman nila na ang mga trabahong may mataas na bayad sa urok ay kadalasang may kinalaman sa ilegal na gawain. May koneksyon daw ang ilan sa mga demonyo at sa human trafficking. Ibig sabihin, may seryosong problema sa loob ng guild. Di nagtagal, nakatanggap si Knight ng mensahe mula sa kanyang master. Kailangan na nilang kumilos. Dalawa ang target nila, ang mansyon ni Guildmaster Graham at ang mismong guild. Pinili nilang unahin ang guild dahil mas madaling pasukin ito kapag gabi. Pagdating nila roon, nakasalubong nila ang ilang adventurer na lasing at mayabang. Hayagang sinabi ng mga ito na ang lugar ay ginagamit ng mga gumagawa ng maruruming trabaho para kay Graham. Habang sinusuri ang gusali, may napansin si Latte Snail na hindi tugma ang ayos ng ikalawang palapag. Dahil dito, natuklasan nila ang isang lihim na silid sa itaas. Sa loob nito, nandoon ang mga dokumentong naglalaman ng ilegal na operasyon ng guild, produksyon ng droga, supply routes, human trafficking, at pakikipag-ugnayan sa mga demonyo at ibang kaharian. Kumpleto ang ebidensya. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, nagduda si Akira. Masyadong madali ang lahat, para bang sinadya na may makahanap ng mga dokumento. Hindi nagtagal, lumabas ang totoo. Ginamit ang mga papeles bilang pain para mahuli ang isang traidor. Sa isang iglap, pinatay ang pinagbintangang may sala. Para kay Graham, tapos na ang usapan. Pero para kay Akira, malinaw na mas malalim ang plano sa likod nito. Ibinunyag na may gustong magsimula ng digmaan laban sa urok, at ang nasa likod nito ay ang kaharian ng Retes. Layunin nilang gamitin ang kaguluhan para maisakatuparan ng isang bawal na mahika, ang pagbuhay sa patay kapalit ng napakaraming buhay. Kapag nagsimula ang digmaan, ang mga summoned heroes ang unang ipadadala sa labanan. Ibig sabihin, tiyak ang kanilang kamatayan. Dito naharap si Akira sa mabigat na desisyon. Kung aalisin niya si Graham, maaaring mapigilan ang digmaan. Pero bilang isang assassin, alam niyang ang pagkitil ng buhay ay hindi basta-basta. Sa isang tahimik na pag-uusap, pinaalalahanan siya ni Knight na hindi lahat ng laban ay maiiwasan. May mga pagkakataon na kailangan mong kumilos para protektahan ng iba. Ngunit kailangan pa ring tanggapin ang bigat ng magiging desisyon. Sa huli, nagpasya si Akira na hindi agad kumilos. Gusto niyang makita si Graham ng personal at tiyaking tama ang kanyang gagawin. Nang bumalik sila sa guild, muntik na silang itaboy ng bantay hanggang sa makilala si Akira bilang ang silent assassin. Biglang nagbago ang trato sa kanya. At sa pinakahuling sandali ng episode, lumitaw ang taong pinagmumula ng lahat ng problema, si Guildmaster Graham Cluster. Sa unang tingin pa lang, ramdam na ang kanyang yabang at kapangyarihan. Kinausap niya si Amelia na parang pag-aari niya ito, at inimbitahan pa siyang sumama sa kanyang mansyon para raw sa isang pribadong usapan. Hindi ito nagustuhan ng mga kasama ni Amelia. May nagtangkang sumagot at ipagtanggol si Akira, pero malinaw na mababa ang tingin ni Graham sa mga tulad nila. Para sa kanya, ang mga hero at ang mga kasama nila ay mga pyesa lang sa isang laro, tinawag pa niyang mga tamad ang mga hindi sumusunod sa tadhana ng mundong ito. Hindi na napigilan si Akira. Ipinakita niyang wala siyang balak magpautos kaninuman. Doon biglang binanggit ni Graham ang isang masakit na bagay, ang pagkamatay ni Commander Saran. Ikinwento niya ito ng may halong panlalait, at mas lalong uminit ang sitwasyon nang ipahiwatig niyang may naitala pa siyang ebidensya ng nangyari. Doon na tuluyang nagkagulo. Nagutos si Graham na dakpin si Amelia at patayin ang sino mang humadlang. Mabilis na kumilos ang kanyang mga tauhan, at kahit gumamit si Akira ng concealed presence, napansin niyang tila kaya pa rin siyang sundan ng mga kalaban. Doon niya napagtanto na matagal na siyang minamanmanan ni Graham at sadyang pinaghandaan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpa siya ang grupo na umatras muna. Sa tulong ni Latte Snail, nakatakas sila sa ere habang hinahabol pa rin ng mga tauhan ni Graham. Kahit hindi ganap na naantala ang mga kalaban, sapat na iyon para makalayo sila. Pagkatapos ng pagtakas, napag-usapan nila ang nakita nila. Napansin ni Akira na ang mga sundalo ni Graham ay hindi normal, tila mas malalakas kaysa karaniwan, pero parang walang emosyon. Napag-isipan nilang gumagamit si Graham ng mga ipinagbabawal na gamot para palakasin ang kanyang hukbo, kapalit ng maikling buhay at pagkawala ng sariling isip. Samantala, ipinakita rin ang panig ni Graham. Wala siyang pakialam kung mamatay ang kanyang mga sundalo. Para sa kanya, palitan lang sila. Mas mahalaga ang plano niyang ibenta si Amelia sa mga demonyo kapalit ng bihirang materyales para makagawa ng mas malalakas pang tauhan. Sa kampo ni Akira, malinaw na alam niya na hindi titigil si Graham hanggat buhay pa siya at si Amelia. Doon niya napagdesisyonan na kailangan na niyang kumilos. Hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil alam niyang may mas masasaktan kung maghihintay pa siya.
Habang naghahanda si Akira, may iniwang mensahe si Commander Saran, isang paalala. Hindi niya hinihikayat ang paghihiganti. Sa halip, sinabi niyang dapat mabuhay si Akira at makabalik balang araw sa sariling mundo, kahit pa hindi na kailangang pumatay. Pero mahirap sundin iyon. Dumating ang gabi, at tahimik na nagpaalam si Akira. Sinubukan siyang pigilan ni Amelia, ramdam niyang ayaw talaga ni Akira pumatay. Pero malinaw din na buo na ang desisyon niya. Gagawin niya ito, mag-isa. Sa gitna ng misyon, napagtanto ni Akira na hindi lang siya ang gumagalaw sa dilim. May isa pang practitioner, isang tahimik pero mapanganib na assassin, na may parehong target. Pareho silang may dahilan, at pareho silang walang balak umatras. Habang nag-aalangan siya, bumalik sa isip ni Akira ang mga salitang minsang binitawan ni Commander Saran, hindi palaging sumusunod ang buhay sa gusto natin. Sa puntong iyon, naisip niyang umatras na lang. Pakiramdam niya, hindi na sulit ang lahat. Pero huli na. Kapag pumasok ka na sa landas na ito, wala nang balikan. Sa huli, nagtagumpay si Akira. Napatay si Graham. Pero imbes na ginhawa, takot ang naramdaman niya. Natakot siya sa sarili niya, dahil nagawa niyang pumatay ng walang maramdaman. Doon niya naisip na baka tuluyan na siyang naging isang assassin, binalikan siya ni Amelia at hindi siya iniwan. Sinabi niyang kahit anong mangyari, mananatili siya sa tabi ni Akira. Hindi niya tinatakasan ang katotohanan, tatanggapin niya ito kasama siya. Sa dulo ng episode, kumalat ang balita ng pagkamatay ni Graham. Ramdam ng iba na may nagbago kay Akira. Hindi siya patay, pero hindi na rin siya katulad ng dati. At sa puntong iyon, tinanggap ni Akira ang isang mabigat na katotohanan kung kailangan niyang pumatay para makauwi ang iba. Handa niyang pasanin ang kasalanang iyon bilang isang assassin.